Good day, locals. Alden Richards. Kaninigan ng Elite Goods dito sa Barangay Santa Niña. Baby Alden! Sana Hello Captain fans! Ito na nga, hindi nilubayan ng mga fans sa kakulitan mga kasembreros. Itong si Sir Alden, no, dun sa kanyang pamimigay nga ng relief tax mga kasembreros sa Malolos, Bulacan. So, mga 5 barangay pala yun. Yung andun mga kasembreros na grabe. At sariling bulsa ni Sir Alden mga kasembreros ang kanyang ginamit dito. At saka initiative niya talaga ito. According nga kay Sir Nelson Canlas mga kasembreros. So, ganito ka-generous. Iniisip niya siguro nga talagang tumutulong nga siya sa mga hindi na bibiktima ng kung anumang calamity. Ito pa no, biktima mga kasembreros. So ito, yung pinakaunang fan dito, and nagsalita pala siya, no? Wala pa tayong video. Pero yung picture dito ay may hawak siya na microphone mga kasembreros. Yung una dito ay hindi pa pala tapos yung padila. Kasi yung si ate girl dito, no? Nagpadila siya at saka tawag dito, nag-sudden at saka quick na na padila moves mga kasembreros na habang nakatutok ang camera kay Sir Alden, no? And then yung iba naman dito, tawag kay Sir Alden ay Baby Alden. Habang Sir Alden naman ay nagugulo ang buhok niya, no? Alam niyo naman, hindi pwede magulo ang kanyang buhok mga kasembreros, kung kaya inaayos niya ito mga kasembreros kapag nagugulo, kahit nagugulo lang ng onte mga kasembreros. So, buhok is life, no? Kaya box office king mga kasembreros. Sabi na baka pagod na si Sir Alden. Pero baka ngayon ay nagpapahinga na siya. Kasi, gabi na mga kasembreros, no? And then, so good job at saka pagpalain palalo si Sir Alden mga kasembreros. And then ito, part ng kanyang Instagram story. So, hindi ko na ito nasama kanina mga kasembreros. Kasi nga mahaba yung kanyang yung pamimigay ng relief tax. Ito yung kanyang biking moment kahapon kasama sina Prince Benmar at saka si Ma'am Mitch Oliva mga kasembreros, no? So nakatag dito si Sir Prince Benmar mga kasembreros. So bike is life pa rin kahapon kahit na hindi pa gaano maganda ang panahon mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. Si Sir Alden, ang kanyang Alpha Pro na dog food na brand mga kasembreros, ay naglabas ng panibagong teaser photo. Sabi niya dito sa piliin ng Alpha Pro dog food na para sa kanya. Puppy number 1, puppy number 2 sa small breed. Tapos large breed naman ay meron din po mga kasembreros. A, B, and C ang nakalagay dito mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. So, ang cute nito, no? Yung sa isang mall or sa isang yata ito, sa isang tindahan, yung padila na poster nga ni Sir Alden at saka yung kanyang mukha dito, no, sa isang teleserye niya ay Team Adobo, Team Sinigang. Nakalagay dito. Parang may palaro yata dito sa na to. Pero ang cute kahit saan ay may padila si Sir Alden mga kasembreros. Sobrang kulit talaga ng yung box office sa Cinema King mga kasembreros. And then ito, si Sir Nate Gonzaga, nag-throwback, no? Ng kanilang parang ganap dati. 2017 pa ito. Kasama niya pa dito si Sir John Lloyd Cruz, no? Sa Conrad, Manila mga kasembreros. This was July 26, 2017. Parang nag-throwback si Nate Gonzaga, no? Kasi nga July 26 niya po ito pinost mga kasembreros. So kanina ko lang nakita kasi kung kaya ngayon ko lang po sinishare mga kasembreros. And then ito, so ito na sasabi ko na may isang fan ng Jamcat mga kasembreros na tawag dito na nag-post, no? Sabi dito 1.1 million combined views. Happy 300,000. Tapos so parang hindi ko alam kung views ba ng tawag dito teaser kasi wala namang trailer mga customers.
Siguro yung tinutukoy niya dito na 1.1 million combined views ay yung mga TikTok na pinost niya na James Reid at saka Ma'am Kath Bernardo na tambalan. So ito yata yung kanyang tinutukoy dito mga kasombrerers, kasi wala pa namang kahit anong announcement at saka sinabi ang ABS-CBN mga kasombreros or ang GMA or kung sino man dyan, ang View ba o ang Star Creatives mga kasombreros. Wala namang sinasabi na kumapa declaration or proclamation na si Ma'am Catherine nga itong magiging kasama ni Sir James Reid mga kasombreros sa kanyang bagong proyekto. So para sa akin, I definitely still go with Ma'am Nadine Lustre mga kasombreros, kasi para mabuhayan naman ang JD na Love Team fans mga kasombreros. So wala silang magaling, kasi pag pinagtambal mo naman sila sa isang screen, magagaling mga kasombrero. So makakahatak din sila ng mga fans, pero hindi kasing dami no ng fandoms mga kasombreros ng JD na dati talaga ay kagaya ng Lisken, no, ni na Mama Liza Soberano at saka Enrique Hill. Talagang pwede silang pantapat dati sa Aldab, although yung Aldab talaga ibang level. Pero yun yung kanilang talaga, Kathniel, no? Kathniel, Lisken, Jaydin. So yun yung mga tipong grabe talaga yung love team at saka sikat na mga love teams mga kasombrero sa era nila. So nagkaroon na ng mga separations and hindi na gaya nung naging active mga kasombrero for how many years. Pero yun nga, no? Kapag bumalik yung tambalang Jaydin ay talagang masabi ko na merong pag-asa, no? Merong tawag dito, merong way na para manumbalik yung mga fandoms at saka mabuhay yung kanilang tambalan mga kasombreros, kasi nandyan yung pangalan nila no? Sikat sila individually at saka as a love team, mas lalong dadami pa ang ang mahatak at saka magiging fans mga kasombreros, lalo na kapag may teleserye na. So ganun po siya si di ba, si Ma'am Ann Curtis at saka si Sir Joshua Garcia, yung tambalang hindi mo in-expect na magsasama mga kasombrero sa isang proyekto, no, mga kasomberos and mga Cathinatics. Pero yun nga, nagawa nila sa ngayon, no, yung It's Okay Not to Be Okay mga kasomberos na teleserye nga nila ni Sir Carlo Aquino, no, ni Sir Joshua Garcia at saka ni Ma'am Ann Curtis. So kasi magagaling talaga sila. No, kapag ito yung sasabi ko na kapag pinagtambal mo yung magagaling ay papatok siya mga kasomberos, pero mas papatok talaga kapag alam mo yun, love team na sila, tapos hindi na love team sila tapos sikat sila dati tapos panunumbalikin mga kasomberos. So ganun po siya. And yun ang talagang siguro papatok pa mga kasomberos sa madlang people. Alright, so actually that is it na sa ating captain items. May aabangan pa tayo bukas mga kasomberos. So wala pang kasi medyo maaga ako natapos ngayon, kung kaya yung mga ganap ni Ma'am Catherine sa yung inaabangan na parang picture-picture na mga aso ay baka bukas ko na po ma-feature mga kasomberos. Alright, so naman po sa ating captain items, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Again, today is July 28, 2025, Monday na po, and sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda at the best po nito mga kasombrero. Sana po ay pakinggan natin ang title, Leon. Daniel 6:22, My God, Daniel speaking, sent his angel and shut the lions' mouths so that they have not hurt me, because I have found innocent before him, before God. And also, O King, I have done no wrong before you. Ang verse na ito mga kasomberos, no, alam natin ng kwento, si Prophet Daniel ay tinapon sa kulungan ng mga leon mga kasomberos or lions den, kasi nga ay kinontsaba at saka pinagtradoran siya ng kanyang mga kasama sa government. Tapos si King Darius dito ay ang kanyang ang hari niya that time. So si King Darius ay dahil kinonsyaba ng kanyang mga traidor na kasamahan sa politika, na parang ganun mga kasomberos, ay nagpagawa siya ng batas, kasi alam nila na Kristiyano si Daniel,
Tapos si Daniel ay sumasamba sa totoong Diyos. So ngayon, dahil gusto nilang itiwalag, no, at saka gawan ng batas na kung sino man ang hindi sumamba sa Diyos na sinasamba ng hari at saka ng mga traidor ay paparusahan at itatapon sa mga layon, mga kasembreros. And to cut the long story short, dahil nga na hinanapan ng butas si Daniel ng mga traidor niyang kasama sa politika, ay pinatapon siya, no, pinadakip siya at saka pinatapon sa kulungan ng mga leon. However, ang verse na ito, no, sa Daniel 6:22, mga kasembreros, ay nagsisilbing powerful reminder ng kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Faith and trust sa ating Panginoong Diyos na buhay, mga kasembreros. Daniel's unwavering belief in God's protection ultimately saved him from the imminent danger of the lions in the den. So, ganun, mga kasembreros, no? At nag-highlight ito ng kalakasan. Kasi kung ikaw, normal na tao, at saka yung pananampalataya mo, hindi ganun katatag, hindi ganun kalakas, mga kasembreros. Talagang, talagang titiwalag ka at sasambahin mo yung mga Diyos-Diyosan, sasambahin mo yung Diyos na nilikha ng mga tao sa Diyos-Diyosan. Kasi parang if you don't obey the law, you will be killed, no? You will be murdered, mga kasembreros, papatayin ka. Parang ito yung gustong sabihin na mga traidor na kasamahan niya ni Daniel, mga kasembreros, sa politika. So however, ay naging matatag si Daniel, mga kasembreros, sa kanyang pananampalataya, and on the other hand, as a result, ay na-overcome ni Daniel ang kanyang trials at saka na-emerge na unharmed. No, hindi siya nakain or nakagat na kahit na anong parte ng kanyang katawan, mga kasembreros, ay hindi siya nakagat kasi nagpadala ng anghel ang Diyos niya na pinagtitiwalaan upang itiklop, no, ipatikom ang bibig ng mga leon, mga kasembreros. And sa storya na ito ay dahil na napatunayan na walang kasalanan si Daniel, mga kasembreros, ay pinadakip yung kanyang mga traidor na kasama, and hindi pa sila nakapatong doon sa lupa o nakaabot sa lupa nung hinulog sila doon sa may kulungan ng mga leon, ay nilapa na sila ng mga leon, mga kasembreros, kasi nga mga traidor sila. When we face challenges in our own lives, do we trust in God's plan for us? Do we have the same level of faith that Daniel had when he entered the lion's den? This verse encourages us to reflect on our own faith and trust in God, reminding us that no matter how difficult our circumstances may be, with faith and belief, we can overcome anything. So, amen and amen. So, napakaganda nito, mga kasembreros. So, sa ating buhay, paano yung aspect ng buhay natin na medyo tagilid tayo na parang nawalan tayong tiwala sa finances ba, sa physical ba, sa social ba, sa mental aspect ba natin, no? Parati tayo nagiging anxious, parati tayo nag-worry, no? Kay Daniel talagang buwis buhay ito, mga kasembreros, ha. Ito po ay it's life and death situation na kapag hindi ka nagtiwala sa Panginoon ay papatayin ka at ipapakain ka sa mga leon. Siguro pag ginawa yun sa ngayon, talagang sasambahin mo yung kung hindi matatag ay yung pananampalataya, talagang sasamba ka doon sa inuutos ng batas nila, mga kasembreros. But Daniel made a difference, no? Naging kakaiba siya because his faith stands out, mga kasembreros. Daniel recounts how God delivered him from the lion's den, signifying divine intervention and protection. So, kapag nakialam na ang heaven, mga kasembreros, kapag nakialam na ang Diyos, kapag nakialam na ang power ng langit, ang power ng heaven's throne, mga kasembreros, ay wala na. Tapos na ang laban, mga kasembreros. Kung hindi pa nag-uumpisa ang laban, ay tapos na at you have been declared victorious and champion. Ganun ang Diyos, mga kasembreros, mag-declare ng victory. Kung yung trials natin, if we put our whole trust, no, at saka full trust, whole faith, mga kasembreros, sa Panginoon, ay hindi pa tayo nag-uumpisang lumaban, ay dinapos na niya from that moment that you said amen sa iyong panalangin. Grabe, no? This moment is a pivotal testament to faith and integrity in the face of adversity. And ang verse na ito ay nag-highlight sa atin ng larger narrative kung saan si Daniel nga ay nagkaroon ng napakalalim na devotion sa Panginoon, mga kasembreros. So, nag-ano rin to, at kung alam niyo yung Psalms 91, napakaganda po nito, mga kasembreros, no?
protection. Yung Salmo at saka Awit 91 mga kasembreros, yung especially yung 11 to 12 na verses. Pero yung buong chapter ng Salmo 91 talaga ay nagsispeak about protection, divine protection, at saka strongest among the strongest protection mga kasembreros, where it's promised that God will command His angels to guard the faithful. So ito yung kanyang parallel na verse mga kasembreros, na kung saan ay inutusan ni God the Father na bumaba ang kanyang anghel so that i-protect at saka selyuhan ang bunganga ng mga leon, hence protecting Daniel mga kasembreros. Similarly, Hebrews 11:33 praises those who through faith shuts the mouths of lions. These connections emphasize a consistent biblical theme, God's protection of the faithful. So, isa sa mga themes or core sa mga kasembreros ng Biblia talaga ay ang protection ng Panginoon sa kanyang mga pinili at sa mga mananampalataya niya mga kasembreros. Today, this verse reassures us that standing firm in our faith, even in the face of significant trials, invokes God's protection and justice. So, justice din kasi ito mga kasembreros, kasi nga walang kasalanan si Daniel, tapos ginawa lang siya ng mga traidor na mga kasamahan niya sa politika ng kwento na ganto ganyan, kesyo ganyan ganyan. So wala yung ending din ng kwento dito ay mas pinuri ng hari ang Diyos ni Daniel mga kasembreros, because of the amazing and wonderful work na pinerform niya sa buhay ni Daniel. Mga imagine mo, grabing mga wild yung mga leon na yun mga kasembreros they kill, gutom na gutom sila mga kasembreros, pero hindi nila kinain at saka hindi nila kinagat si Daniel kasi nga pinatikom ng anghel ng Diyos mga kasembreros ang mga bunganga nito. Whereas nung tinapon na yung mga traidor niyang kasama, ay hindi pa nakaabot sa lupa yung kanilang yung kanilang katawan, yung kanilang paa, kasama ang kanilang pamilya. Actually, grabe karumal-dumal, pero that was it mga kasembreros, talagang kinain na sila ng mga leon. How can we maintain faith and integrity in adversity? One way we can maintain faith and integrity in adversity is by trusting in God's sovereignty and believing in His power to deliver us. Kung parang nag-declare ka na ng victory, nag-declare na tayo ng tagumpay sa ating panalangin, we are praying, we are asking, yes, we are requesting God to please, but there is that sense of trust and full trust mga kasembreros at pananampalataya na God will deliver us from our prayer requests mga kasembreros, and believing in His power. When faced with challenges and trials, we can draw strength from the knowledge that God is in control and that He is ultimately the one who will see us through difficult situations. Ganon katindi mga kasembreros. Magtiwala. Tayo lang yung inaantay ng Panginoon na magtiwala sa Kanya mga kasembreros amidst every trial and circumstance na atin pong kinakaharap araw-araw. Alright, sila po sa ating Word of God Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pagtitiwala sa ating Panginoon na kaya tayong isave sa ating mga leon sa buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. See you sa next segment mga sunasan pa. Alam po.